Okay, so you're given a situation. A pole AB is being lifted using cables BC and BD. When the pole is tilted at an angle of 60 degrees from the horizontal, the resultant of the cable forces and the load W acts at point A. So ito yung point A. You're given the length of the pole. So the length of this pole is 12 meters. And the weight of the pole is 35 kilonewtons. So we are just asked, calculate the tensile force in cable BC. What is the tensile force in cable BD? And find the resultant of the cable forces and the load W acting at point A. Okay, so let's answer the following question. So first, let's start by drawing the free body diagram of this particular pole, no? To do that, kailangan identify lang natin what are the forces acting to it. So, well, as you can see, meron siyang self-weight, no? That is 35 kilonewtons, and meron ditong dalawang cable na naka-attach. So, ibig sabihin, meron ding tension dun sa dalawang cable na yon. So, siguro lagyan natin. So, this is the tension in cable BD rather. And this is the tension in cable, iba natin kulay. Just to distinguish. So this is the tension in cable BC. Okay? Itong una pala BD, no? BD. Tension BD. Ayan. Okay? And what else? Well, of course, because as you can see, the bottom part is a pin support, no? So meaning there are reactions acting here. So actually, ano siya eh, hindi siya hinge. Ang tawag natin siya kapag 3D ay ball and socket joint, no? But anyway, lagyan lang natin. So meron niyang reaction sa Z. Meron niyang reaction sa X. At meron din niyang reaction sa Y. So I'm just assuming the direction here. Ayan. Okay? So that is basically the free body diagram of our force. Lagyan ko ito ng value, is 35 kilonewtons. So that's the free body diagram of our pole. So to solve for the unknowns, ang una ko ipapakita or ipepresent is pag-solve muna sa mga reactions na to using the using kumbaga in a way parang pwede natin isipin na using 2D sense. Ibig sabihin we are just using the 3D figure to figure out yung mga equilibrium equations, no? So in short, we will not use vectors in this one. We will just use our imagination in taking summation of forces, taking summation of moment, and also sa pagkuha ng mga components. Okay? So let's start by subdividing itong mga tension na to into their components. Kasi as you can see, dito sa W, tsaka yung mga reactions ito, wala naman silang problema kasi lahat sila naka-in terms na ng XYZ components. No? So ito ay na-acting along the negative Z direction. Pero ito, tsaka ito, no, naka-incline sila. So we have to resolve them into their respective components. For BD, okay? So ang una natin kailangan malaman is kung ano ba yung parang diagonal or parang slope niya in 3 dimension, no? And I mentioned this before that ang diskarte lang diyan, kung ito yung pinag-uusapan natin na force, maghanap ka lang ng dalawang points na madaling ma-identify yung mga distances, no? And as you can see dito sa buong line of action na to ni BD, meron diyan dalawang notable na points na pwede nating mahanapan ng direction, no? I mean ng coordinates. Okay? Pero ang gagawin ko lang ay para makuha natin yung X, Y, and Z displacement ng dalawang points na yon. Okay? Kung titingnan natin, meron tayo ditong kumbaga yung distance, kumbaga itanong mo, ano ang distance ni B at saka ni D along the 3 axes, no? Ulitin ko ha, kapag ka meron kang force in 3D, ang una mong hanapin is dalawang points na nandoon sa nadadaanan ng force na pinag-uusapan. So, ma-identify natin si B at si D, mukhang madaling hanapan ng mga coordinates kasi may mga measurements na binigay tungkol dun sa dalawa, no?
And para makuha natin yung mga components ng BD, so let me just redraw it here. Parang lumalabas kasi guys, ganito yung BD natin. Ayan. So, bali dito papunta yung BD. Ayan. Okay? So, ngayon, kailangan natin i-identify ano itong mga directions na to or the distances na to. Ito yung distance between B and D. Okay, measured along the, ito, distance between B and D measured along the z-axis. Diba? And ito naman yung distance ni B at saka ni D measured along the y-axis. Ito naman yung distance ni B at saka ni D, ito, along the x-axis. Okay? And if you would look at that, makikita natin kaagad na ito muna, ito ay equal lang dito kay BD, no? So BD, so ito para dapat. Kapag pino-check natin to dito, pinag-uusapan natin na this is ito, which is equal to 2.6, no? So yun ay 2.6. Okay? And then, para naman dun sa distance ni B at saka ni D along the x-axis, ito naman yun. No? Kasi pag pinroject yung si B hanggang sa x, ito siya. Kasi ito naman si D, pag pinroject mo papunta sa x, ito naman siya. So yung distance na to ay equal lang sa 6 at saka 4.5 or that is 10.5. Okay? And lastly, itong height na to. So itong height na to hindi given. Pero binigay sa atin na ito ay 60 degrees. Tapos ito naman ay 12 meters, di ba, yung length niya. So ibig sabihin, if you look at this right triangle, we can see that, okay, we can see that this height is just the opposite of the 60-degree angle. So kung ang hypotenuse natin ay 12, so parang ganito yan. Kung ang hypotenuse mo ay 12, ito ay 60. So lumalabas, ito ay 12 sine of 60. Okay? So, therefore, this is 12 sine of 60 or, kung kukumbitin natin yun, that would be 12 sine of 60. That would be 6 square root of 3. Okay, 6 square root of 3 meters. No? So, yan. So, ibig sabihin, itong height na to ay 6 square root of 3 meters. And from there, ang pinaka-importante na kailangan nating makuha is kung ano itong distance na to. Okay, but because that would serve as the length of BD and that will help us determine the slope of this line in the 3D in 3 dimension, no? So, 'di ba sa 2 dimension ang slope natin dalawa lang eh. Ito lang, rise over run. Pero sa 3D kasi kailangan mo yung yung along Z, along Y, tsaka along X na mga displacement. Okay? Para mas mabilis natin makuha yung slope. Okay? So, what is the length of BD? So, the length of BD can be calculated by taking the square root of this dimension. So, 10.5 squared plus 2.6 squared plus 6 square root of 3 squared. Okay? And that can be calculated as, okay, so 15, no? Sabihin na natin 15 para madali. Although meron siyang butal. So 15 meters. Okay? So, ngayon, parang lumalabas, ito yung ano natin, parang displacement natin along, ano ba to? Along X. Ito yung displacement natin along Y. Ito naman yung displacement natin along Z. Okay? And to calculate for the components, so lumalabas, yung tension BD along the x-axis will simply be the tension on BD times, etong length na to, 10.5 over 15. Okay? Tapos yung tension BD Y component is just yung tension BD times, ito, 2.6 over 15. And lastly, yung tension BD along Z is tension BD times, ito naman, 6 square root of 3 over 50. So, ganyan lang mag-component ng 3D. Kailangan lang makuha mo yung mga, parang pwede kong sabihin na parang slope, no? Pero in a way, hindi siya talaga slope kasi 3 dimension ito eh, no? Pero parang ganun lang din, no? Sa 2 dimension, parang ganito. So, di ba, sa 2 dimension, kukunin mo hypotenuse, tapos ito over ito, yun yung y component.
Tapos ito over ito, yun naman yung x component. Pero dito, lumalabas dahil 3D. Ito naman yung sa z, ito yung sa y, ito yung sa x. Paano ulit nakuha tong tatlo? Okay, yung tatlong yan, yun yung mga distances ng dalawang points na napili mo na dadaanan ng force along the three axes, along z, along y, and along x. Okay? Anyway, next na kailangan natin gawin para mabilisan yung paggawa natin ng mga equations ay ulitin natin yan para naman kay tension BC. No, i-component din natin si tension BC. So again, kung makikita natin si tension BC, ito siya. So mamili ka ng points na tingin mo madali mong ma-identify yung mga coordinates or distances. So obviously yung B at saka yung C, no? Yun yung madali. So bali, yung mga distances ngayon nila, so along Y, ito, potentially ito. Along X, potentially ito. No? Tapos along Z, potentially ito. No? Kumbaga ito, along X, no? So ito yon. And then along Z. Okay? So parang ganito ang ibig sabihin. So kung ito yung B, ito yung C, no? So parang lumalabas kasi, pwede kasi natin ito i-project dito eh. Ayan. So ito na rin yung ano, itong height na to, pag pinroject mo to dyan, itong height na to, ito rin yan. Di ba? So bali ito, tapos yung X niya ito, tapos yung, sorry, yung Y pala to, ito yung Y, tapos ito naman yung X. Okay? So actually hindi ito, rather dito, hanggang dito. Ano? Yan. Okay? So again pag pinroject natin to vertically, ito rin yan. So along Y yan. Ito yung distance na along Y, which is 6 square root of 3 din, no? And then yung distance naman along here, no? Let me just project this papunta doon. Ayun yung C. Yung baba ng B nandito. So yung distance between this and this, no, can be measured using whatever this length. Okay? And then for along X, pag pinoject na pababa, ang distance ni C, no? Pag pinoject natin si C papunta sa X, pa-project natin ito papunta kay X, ito yung distance nila along X. Okay? So again, pag nagkukuha ka ng distance ng dalawang points sa 3D, kailangan mong i-define along which axis ka naghahanap ng distance between them. Kunwari, si C at saka si B, gusto ko hanapin gano'n sila kalayo sa isa't isa along X. O di gawin mo, i-project mo si B papunta ng X, ito yon. I-project mo rin si C papunta kay X, ito yon. So bali yung distance nito at saka nito, yun yung distance nilang dalawa. Okay? Ano ang distance ni B at saka ni C along Z? O di ganun din. I-project mo si B papunta kay Z, ito yon. I-project mo si C papunta kay Z, ito yon. So distance nito at saka nito is also equal to this. Okay? So parang lumalabas lang na parang bababa ka, gaganon ka, tas gaganon ka, no? Ayan, so parang ganyan. So ito naman yung tension BC. Okay? So this will serve as our Ly, this will serve as our Lx, and this will serve as our Lz. For Lz, that is already 6 square root of 3. For Ly, measure distance sila along Y. So ulitin ko ito i-project natin papunta kay Y. So para makarating siya kay Y, baba mo muna, tapos puntahan mo yung Y. Yan. So ito yung location ni B sa Y. Si C naman, ang location niya sa Y, ito. Okay, so ano ang distance nito at saka nito? So that can be measured by this length. 6 meters. So that is 6 meters. And then for Lx, so yung distance ni C, or i-project mo si C kay X, i-project mo si B kay X, ito yon. Ano yung distance na yan? So, well, if you look closer, ito, hanggang dito is, ito 3 meters. No? Tapos, mula dito hanggang dito, that is 6 meters. So that is actually 3 plus 6. So 9 meters.
Okay, and from there, we can now calculate the length BC. No? Kagaya kanina. So, length BC is just the square root of 9 squared plus 6 square root of 3 squared plus 6 squared. Okay, so the length BC is equal to also equal to 15. So now we can define the components of BC. So ang tension BC along X ay equal sa tension BC times ang along X natin is yung 9. 9 over 15. Tension BC along Y, that is tension BC times ang sa Y natin is yung 6. And yung tension BCZ ay tension BC times yung Z ay 6 square root of 3 over 15. So yun ngayon yung components ng tension sa BC. So maganda na yan yung unahin, i-components mo muna yung mga forces para pag nag-summation of moment ka o kaya summation of forces, mas mabilis mo mako-call out ano yung particular force na involved dun sa summation ng moment or sa summation ng forces. No? Now, because here we have 1, 2, 3, 4, 5 unknowns, kapag 3-dimension, kaya nating mag-solve ng 4 system hanggang 6 unknowns. Hanggang 6 kaya. Bakit? Kasi sa 3D, meron kang 6 na equilibrium equation. Ano yung 6 na yon? Summation ng forces X, summation ng forces Y, summation ng forces Z equals 0, no? Tatlo na. Tapos meron kang summation ng moment about X, summation ng moment about Y, and summation ng moment about Z. So meron kang 6. No? Kaya yan hanggang 6. So ito 5 lang, so solvable to. No? It's a matter of which equilibrium equation will you use first. Diba? So dito gagamit din tayo ng konting diskarte para mas mapaikli yung equation. So kung mag-moment tayo, kapag mag-summation of forces tayo, may involved to mga to. No, which as much as possible, wag mo na 'yan kasi hindi pa naman 'yan tinatanong. So ngayon, ang naiisip ko dito, pag magmo-moment tayo, kailangan dadaanan natin itong point na to para eliminated tong tatlo doon sa moment equation, no? And dahil dalawa na lang yung matitira, dalawang beses na lang tayo magmo-moment to create two equations to solve them, 'di ba? At ang isang pwedeng axis na pagmo-momenta natin would be yung y-axis, ito. Pag dyan tayo nag-moment, no? Pag dyan tayo nag-moment, wala itong tatlo, wala silang moment. Magkakaroon ng rotation tong W, no? Tapos magkakaroon ng rotation yung ano to, X component, no? X component nitong dalawa. Okay? So magkakaroon ng rotation yung X component nila, no? Pag ganyan. And then, meron silang Y component papunta dito. Pero dahil itong component na to parallel dun sa axis na to, edi walang moment yon. So guys, kapag yung force parallel sa axis kung saan ka nagmo-moment, the moment will be 0 for that particular force, no? So dalawa ang reason kung bakit yung force natin 0 ang moment. Una, kapag yung force mo magi-intersect dun sa axis kung saan ka nagmo-moment. Pangalawa, kapag yung force mo ay parallel dun sa axis kung saan ka nagmo-moment. Okay, so yun yung dalawang tandaan natin. So itong y component nila parehas, dahil parallel dun sa axis na kung saan tayo nag-moment, edi 0 yun. Okay? Pati yung sa TBC, y. So iikot lang tension along X and tension along Y. Ito. Di ba tension along Z rather. So di ba meron pa silang Z component pag ganyan. So yan, meron din yung rotation about the Y-axis. So, kailangan natin, ang mga magro-rotate ngayon, ito, tsaka to. So, i-define lang natin isa-isa. Okay? Now, first off, dahil yung weight natin, pag pinroject natin hanggang baba, no? Di ba ang weight sa gitna yan mag-a-up? So, ngayon, dahil ito ay 6 meters, so ibig sabihin, from this axis, this will be 3 meters. Okay, 3 meters yan. Half lang siya, no? So, let's take summation of moment about y is equal to 0. Tapos, ang sinusunod nga pala na sign convention ng moment kapag 3D
ay yung right thumb rule, no? Right thumb rule. So, ang ibig sabihin lang, yung right thumb mo, ituro mo dun sa positive axis kung saan ka nagmo-moment. Because I'm taking moment about y, ang gagawin ko lang, yung right thumb, ituturo ko dito. Yan, right thumb kunyari yan. Na, tapos, yung apat mo na daliri, kailangan mo lang ma-imagine ano yung rotation nila. So, di ba kung yung right thumb mo na dito nakaturo, ang rotation nitong apat na daliri ay pag ganito. Pag ganito. So that will be the positive moment. Okay? So let's start. So unahin ko na kagad yung x component ni TBD. So TBDX. So right thumb rule. That's our sign convention. So TBDX. Anong moment arm ng TBDX? So ito yung TBDX. So ang moment arm niya galing sa y-axis ay ito. No? Ayan. Which is equal dito. 6 square root of 3. And then if you follow the convention, yung x component ni TBD ay magro-rotate ng pagganito about the y-axis. And that is positive, di ba? Positive yan, no? Kasi parehas siya dito sa right thumb rule. So positive na to. Next, isunod naman natin yung y component ni TBD. So ito yung y component niya. Okay, so si y component, ang moment arm ay ito. I mean, hindi pala y component, sorry. Z component. Yung Z component niya ito, so ang moment arm mo ito. From the y-axis. Okay, so TBDY. Okay, and then yung moment arm natin ito. 6 meters. Okay, and then tingnan natin anong rotation ng downward na yun. So downward kasi yan eh. So ang rotation niya pag ganito, about the y-axis. Which is baliktad dun sa convention natin. So that's why this should be negative. Okay, that should be negative. Okay, and then next, lipat naman tayo kay TBC. So ganun din, si TBC may X component. So TBCX. Ang moment arm naman nung TBCX, di ba ito yung TBCX, yan. So actually pantay lang sila. So ibig sabihin yung moment arm natin, ito pa rin mula sa y-axis. At ito ay ito rin. Okay, so 6 square root of 3. Okay, at ang rotation nun, dahil papunta yan dyan, so ang ikot niya about y pa ganito. Which is also positive. Okay, and then punta naman tayo kay, sorry, I mistakenly write this. This should be TBDZ. No? TBDZ. Next, yung Z component naman ni C, ito yun. Ang moment arm niya, kagaya lang ng kay, kay TBDZ, no? Parehas lang sila kasi nga, they are at the same point. So, ang moment arm natin, 6 meters pa din. At ang rotation niya, negative pa din. So TBCZ times 6 and then negative. And then lastly, yung W na 35. So si 35, ang rotation niya pag ganito. Which is baliktad dito. So negative. Tapos ang moment arm niya ay ito. 3 meters. So 35, negative 35 times 3. That is all equal to 0. And then, i-plug in na lang natin ngayon yung mga equivalent na neto mga to in terms of their respective tension. No? Halimbawa, TBDX, ito yan. To reduce the number of unknowns. Okay, and then TBDZ, ito naman yan. Times 6. And then TBCX rather, ito yan. TBC 9/15 times 6 square root of 3. And then TBCZ, ito naman yun. So negative ito. And lastly, that's it, no? And then i-transpose ko na lang to sa kabila, no? 35 times 3 is 105. 105, so positive. Okay, ayan. And then furthermore, dahil parehas lang naman to, at saka ito,
pwede na lang natin i-factor out yan. Okay? So, lumalabas TBD times 10.5 over 15 times 6 square root of 3 minus 6 square root of 3 over 15 times 6. Ayan. Yan yung kay TBD. Tapos kay TBC, factor out ko yung TBC, we have 9 over 15 times 6 square root of 3 minus 6 square root of 3 over 15. May nakalimutan ako dito. Nakalimutan ko yung moment arm niya. Hindi ko na isulat dito. Dapat may moment arm niya. Times 6. 105. Ayan. So, this is times 6. And that is all equal to 105. And let's call this, so 105, not 150. So, let's call this our equation 1. Okay, and as you can see, we only have two unknowns here. Di ba? So, kailangan makaproduce lang tayo ng isa pang equation na ganyan din. Ang unknowns mo ay TBD tsaka TBC. Masosolve na natin siya. No? And to do that, balik tayo dun sa free body diagram. Mag-isip ka ulit ng another equilibrium equation na pwede mong gamitin. Again, sa case na to, as much as possible, gusto ko munang iwasan yung summation of forces kasi ayoko ma-involve itong tatlong to. So dahil doon magsa-summation of moment tayo at kapag mag-summation of moment tayo, strategically, piliin natin yung axis na dadaanan itong point na to para wala tong tatlo. Okay? So meron kang dalawang option. Pwedeng ito, no? Moment about Z, or pwede ring moment about X. Okay? So kahit alin doon pwede, no? Kahit alin doon. So, well, ano magandang gawin? Well, it depends, no? Ikaw bahala kung ano sa tingin mo yung mas mapapadali sa yung solution mo. So in my case, let me use ano na lang X, no? Let me just use X. Ito. Okay, so kapag nag-right thumb rule tayo, ito nga yung itsura ng right thumb natin, no? Ganyan. Ganyan siya, no? So, ayun yung right thumb natin. Doon papunta. Okay, so ibig sabihin, ito ngayon yung rotation na positive. Yan, pag ganyan. Positive yan. Okay, so ano-ano yung mga, unahin ko na, yung mga forces na hindi iikot. Itong tatlo. Bakit? Kasi they will intersect this axis kung saan tayo nag-moment. Ano pa? Yung W. Hindi yan mag-rotate kasi mag-i-intersect siya dun sa axis kung saan tayo mag-moment. Ano pa? Yung Z components nila. Hindi magro-rotate kasi ulit dadaan or mag-i-intersect sa axis na to. Now, ano pa? Yung X component nila parehas, hindi magro-rotate. Bakit? Kasi parallel dun sa axis kung saan tayo nagro-rotate. So, alin lang yung magro-rotate ngayon? Yung Y component na to, iikot dito. Tapos yung Y component ni TBC, iikot din sa X. So, yun lang dalawa. Yung Y component nila parehas. Okay? Y component, no? Ito. Tsaka ito. Okay? So, therefore, let me start sa TBD. So let me take summation of moment x is equal to 0, assuming right thumb rule as my convention. So we have t, b, d, y. Ang moment arm nun, di ba, ito yung ano, no? Ito yung axis kung saan tayo nag-rotate. Tapos ito yung y component. So yung distance na to, yan, yung distance na yan. Yan yung moment arm natin, which is ito. Okay, 6 square root of 3. And the rotation for TBDY, dahil papunta siya sa direction na to, will be positive. Okay, that will be positive. And then what about TBCY? No, yan naman sa TBCY. So, for that, ang moment arm natin will be the same. Ito pa rin. Okay, ito pa rin yung moment arm nito, no? Tapos ang rotation niyan ay negative, baliktad, no? Negative siya. So, negative TBCY times 6 square root of 3. And that is all equal to 0. Wala nang iba eh. Wala nang ibang force na mag-rotate sa x eh, no? So ngayon, dito pa lang, makikita natin, this will cancel out. And we are left with the components TBDY and TBCY. Ang TBDY ay ito, 2.6 over 15. While ang TBCY ay
Ito, 6/15 equals 0. And you can call this equation 2. Now, the luxury of these two equations is that they are both linear equations, which we can solve directly through our calculator. No? So, gawin kagad natin. So, therefore, TBD and TBC can now be calculated. Just go to mode equation. Two equations, two unknowns na linear. So, ito ngayon yung coefficient ng una. No? So, ito-type ko lang. 10.5/15 times 6 square root of 3 minus 6 square root of 3. Ingat lang sa mga parentheses. Times 6/15. Ayan. Tapos sa susunod, ito naman yung para kay BC. 9 times 6 square root of 3/15 minus 6 square root of 3/15 times 6. Yan. Tapos 105. Yan. And then sa second equation, we only have 2.6/15 and negative 6/15. Tapos 0. Okay, and that is tension in BD and BC. 26.13 and 11.32. Okay, so tension in BD is 11, BD is 26, yung BC ay 11.12. Okay? And lastly, find the resultant of the cable forces acting at A. So para daw mahanap mo yung resultant dito, well, ang gagawin na lang natin dyan, kunin natin itong tatlo. Tapos i-resultant natin. And that's it. No? Kunin lang natin yung tatlong yan. So this time, magsa-summation of forces tayo. No? So let's apply summation of forces along X equal to 0. We will have, so screen capture ko lang to para hindi pa pabalik-balik. So we have Rx. Okay, gawin ko, ito yung direction ng positive X kasi nandito yung X-axis eh. Okay, so Rx, ano pa ibang X-axis natin? So yung X component itong dalawa, which are both negative. So negative TBCX at saka negative TBDX. Yun lang. So therefore, Rx is equal to TBCX plus TBDX. Ano ba yung TBCX? So ang TBCX, ito, TBC times 9/15. So ano ba yung TBC? Ito, 11.32. So 11.32 times 9/15 plus, ano naman yung TBDX? Eh di 10.5/15. Tapos 26.13. Ayan. So that is our Rx. So that gives us 25.083. Okay, so Rx pa lang yan. So kunin naman natin yung Ry. Take summation of forces y equal to 0. So ito naman yung positive na y. Kasi nandito yung positive y. So negative Ry. Inassume ko lang yan na papunta dun ha, yung Ry. Tapos yung y component ni BD na papunta ng forward. Tapos yung y component ni BC na papunta sa likod, no? Equal to 0. Ito. Ito, tsaka to. Okay? And once again, what is TBD? That is, so lumalabas lang na yung Ry ko ay equal sa TBCY minus TBDY pag tinranspose. So what is TBC? So that is 11.32. What is the Y component ng TBC? So ito, 6/15. Minus, this is 26.13
Tapos ang y component niya ni TBD ay 2.6/15. So from here, we can calculate the y component of the reaction at A. So 11.32 times 6/15 minus 26.13 times 2.6/15. So that gives us almost zero. Actually, zero to eh. Actually, zero yan. But anyway, you can put this down, pero almost zero na kasi na compared sa iba. And finally, we can solve for Z if we take summation of forces Z. Okay, so starting off, syempre itong W, RZ muna. RZ pataas, inassume ko. Tapos yung W pababa. Tapos yung dalawang Z component nitong mga cable na parehas pababa. Ayan. Okay? So therefore, RZ is just 35 plus TBDZ plus TBCZ. So ano ngayon yun? So yung TBD, 26.13. Yung Z component ng BD ay 6 square root of 3/15. Okay? Plus 11.32 and yung Z component niya 6 square root of 3/15 din. So therefore, our RZ must be 60.946. Okay, and finally, we can compute the resultant, that is square root of Rx squared plus Ry squared plus Rz squared. So that gives us 65.906 kilonewtons. And that is our answer for number 3. Okay? So that is one way of solving this kind of structure, no? This kind of force system na ano siya, non-concurrent system, tapos non-planar. Non-planar na non-concurrent, non-parallel, no? So ito yung, kumbaga, ito yung parang pinaka complicated sa lahat ng force system na hindi siya concurrent, tapos hindi pa siya 2D, so 3D siya, and then hindi pa parallel yung mga forces, no? So yan yung parang pinaka-complicated. So that's why kapag ganito siya, ang kailangan lang na master natin dito is marunong tayo mag-component. Unang-una yon ng 3D, no? Pangalawa, marunong tayo mag-moment tsaka mag-summation ng forces sa 3D. Ang nakikita ko na pinaka-challenging dito is yung pagsa-summation ng moment. Kasi kailangan mong ma-imagine kung paano yung rotation ng mga kada component, no? Eh sir, paano ko hindi ako magaling mag-imagine? 'Di ba? Paano yun na lang? Paano ako? So, well, may alternative ako para sa iyo. Ang alternative ko nga lang para sa is medyo mathematical. Gagamit ka ng vectors. Okay? So, ulitin natin to using vectors. So what if ang gusto ko, ayoko nang mag-imagine. Gusto ko lang may procedure. Wala ka bang procedure dyan, sir, na susundin ko na lang? Meron naman. So, vectors. No? So, una, kagaya ng ginawa natin kanina, kailangan marunong tayong mag-resolve ng components ng force. Kanina, medyo kinailangan natin mag-imagine kung nasaan yung distance ng dalawang points para along X, along Y, tsaka along Z, di ba? Para makuha natin yung parang length ng cable. As from there, you can define the components using yung parang slope lang sa 2D, no? Ganon. Kaya lang, mahirap doon is yung pag-identify nga ng mga distances. Tapos pangalawa, kailangan marunong tayo mag-summation of moment, no?
na pang 3D. So, kailangan nakikita mo paano yung rotation ng kada components. Alright? So, ganito lang yan. Una, dun muna tayo sa una. Components ng vector. Components in vector form. So, pag sinabi po natin na vector form, kung yan yung vector natin, meron ka ditong vector along x, y, yung y component niya along y, j, tapos yung component niya along k, I mean along z, k. Ganyan, no? So, ngayon, kung meron ka halimbawang force, meron kang force. Ito yung force mo, F. Tapos gusto mo i-component yan. Okay? So, ang una mong kailangan i-identify is dalawang points doon sa force na yon along the line of action of that force. So, step 1. Step 1. Identify coordinates of any 2 points along the line of action of the force. Kahit anong point. Kasi di ba pag in-extend mo to, ito yung line of action niya yun. Yan, yun yung line of action niya. So kahit saan dyan, and usually meron kang mga points na given, kagaya dun sa example natin, no? So kunwari ito yung na-identify mo na point, meron ka ditong point na to, tawagin mong point 1, tapos meron ka ditong another point, tawagin mong point 2. Ayan, yun yung points mo. Tapos syempre may mga coordinates yan, di ba? So let's say yung point 1, ang coordinates niya ay x1, y1, z1. Tapos yung point 2, ang coordinates niya ay x2, y2, z2. So kailangan yung mga coordinates, again, referred from the origin, ha? Okay, so baka nakalimutan kung paano mag-define ng coordinates. Yun yung unang-unang step, no? Tapos, within this step, kailangan mo rin i-identify alin sa dalawang points na to, yung head tsaka tail ng force. Ano ibig sabihin ng head tsaka tail? 'Di ba ang force, meron yung direction kung saan siya papunta. So pag sinabi kong head, yun yung arrow doon papunta yung arrow ng force. While yung tail is doon yung buntot ng force. Kumbaga doon yung parang pinanggalingan niya. So in this case, it seems obvious that this is the head and then this is the tail, 'di ba? So yung point 1 is nandun sa tail. So kailangan mong i-define na yun yung tail. Tapos ito yung head. Okay, importante yun for step 2. So yun yung step 1. Kailangan mo mag-identify ng points na dadaanan ng force. Kasi identify mo sino yung head, sino yung tail. Kasi sa step 2, kailangan mong i-define yung tinatawag na position vector. Okay? So tatawagin ko na R12. Kasi sa example na to, ang head natin is yung 2, ang tail natin is yung 1. Kasi ang formula nitong position vector na to is coordinates nung head minus coordinates nung tail, no? It's actually head minus tail. Ayan. Okay, so yan na ngayon yung position vector natin. So, kunwari, ganito. Balik ako dun sa dito sa forces. Gagawin ko na rin siya along the way. So, kunin ko na lang siguro itong figure na to. So, gawin na kagad natin yung step 1. Ito yung Ayan. Okay, step 1, identify na kagad natin. Unang-una, ito yung mga force na kailangan natin kunan ng components. Tension BD at saka tension BC. Okay? So ngayon, lagyan natin ng coordinates yung mga points nilang dalawa. So kay BD, it's obvious na dahil ito yung natin, yung arrow natin, ito yung head.
Ito yung tail, no? So yung D yung head, yung B yung tail. So i-identify kagad natin yung coordinates. Ang coordinates ng B, ang reference guys is origin. Pag sinabi natin na origin is kung ano yung intersection ng tatlong axes, yun yung origin. Ito yon yung origin, no? So, ano ba ang x component ni B? So, bali mula dito hanggang dito, yun yung x component niya. And it seems that that is 6. 6. Ano naman ang y component ni B? Ano naman yung y component niya? Well, si B kasi nakapantay lang dito sa x. Ayan, pantay siya dyan. So, ibig sabihin, wala siyang y coordinate. So, that is 0. Okay, next. Ano naman yung z component niya? So, kanina, dinefine natin to na 6 square root of 3. So, yan na rin mismo yung z component niya. Okay, so yan yung coordinates ni B. Ano naman yung coordinates ni D? So si D, along X ulit tayo, galing origin, papunta kay D, so i-project mo lang to dyan. Ito ngayon yung coordinate niya, which is equal sa 4.5, pero negative. Kasi nandun na siya sa likod ng positive na X. Ito yung positive X eh. Okay, next. Ano naman yung Y coordinate niya? So ang Y coordinate niya, bali, kapag pinoject mo siya sa Y, etong length na to. So, ito yon 2.6. And nasa positive direction yan, so positive 2.6. Okay, and lastly, ano yung Z component niya? So again, sa Z component, ito yung origin. So kapag pinroject mo siya dito at saka dito, 0 siya kasi wala naman siyang vertical or wala naman siyang distance vertically dun sa origin. No? Okay, so that's why this is 0. So therefore, parang dito pa lang, madidefine na natin yung position vector ni BD. No? Position vector BD. So that is head minus tail. Ano yung head? Yung D. Yung tail is yung B, no? So, ito minus ito, yan yung X component. So, negative 4.5 minus 6, that will give us negative 10.5i. And then next, head, sa Y naman, head minus tail. So, 2.6 minus 0, that is 2.6j. And lastly, head minus tail. So, 0 minus 6 square root of 3, that is negative 6 square root of 3 para naman sa Z component. And that is already your position vector. Yan yung step 2. Okay? And ulitin lang natin yan para naman dun sa isa pang 4 sa BC. So, kay BC, yung tail niya pa rin ay B, yung head niya naman is yung C. So, kailangan lang ulit natin i-define ano ba yung coordinates ng C. So, along X, so mula dito hanggang dito, no, origin tayo, basis natin. Ito, ang distance to. So, that is your 3 meters. Pero negative. Sa Y naman, ito naman yung Y natin. So, yung distance ni C galing sa Y ay ito. Ayan, which is 6 meters. And that is also negative kasi nasa likod na siya ng Y. Ito yung positive Y. So, negative 6. And then, yung coordinates niya sa Z will be 0 kasi wala naman siyang vertical distance from the origin. And that's already it, no? For BC, ito naman yung head. Ito pa rin yung tail. So, therefore, madidefine na natin yung position vector ni BC. So, again, head minus tail. So, negative 3. Negative 3 minus, ito ano? Negative 3 minus 6. Ito yung head, ito yung tail. No? So, negative 3 minus 6, that gives us negative 9. Okay, tapos negative 6 minus 0, that is also negative 6j. And lastly, 0 minus 6 square root of 3, that is negative 6 square root of 3. Okay, ayan na ngayon yung position vectors. So, yun yung step 2. Step 1, coordinates. Step 2, position vector. Step 3. Step 3, you define the unit vector. Unit position vector. So, bali, gagawin lang natin itong unit vector. Ang formula ng unit vector, tawagin ko na lang na lambda, ay yung mismong vector, i-divide mo lang sa absolute value ng vector na yon. Pag sinabi nating absolute value ng vector, ang ibig sabihin nun ay kukunin mo yung resultant niya or yung magnitude niya. So, R1 to X.
squared plus R12Y squared plus R12Z squared. So, para mo siyang i-resulta. Tapos, i-divide mo siya sa sarili niya. Di ba parang ito yung value niya eh. Dinivide mo siya sa sarili niya, kaya tinawag yun na unit vector. Parang ibig sabihin 1, no? Parang ganun. Okay? So that is your unit vector. So gawin na natin to. Kunin natin unit vector. So bali, kunin muna natin absolute value nito. Baba ko lang konti. Ayan. So, ang absolute value nito is just square root of 10.5 squared plus 2.6 squared plus 6 square root of 3 squared. Ayan. And that is 15. So, computein nyo na lang. Kasi kagaya lang yan ng kanina eh. Ginawa lang natin ang procedure. And then, kapag kinuha naman natin to, so ganun din, square root of 9 squared plus 6 squared plus 6 square root of 3 squared, that is also 15. And therefore, we can now define yung unit vector nila parehas. So, yung unit vector ni BD ay equal sa negative 10.5i plus 2.6j minus 6 square root of 3k. Lahat yan over 15. Tapos ito naman, yung unit vector ni BC ay equal sa negative 9i minus 6j minus 6 square root of 3k over 15 din. Ayan na yun. Lastly, last step. Step 4. Ito na yung last. Ang magiging vector component natin, vector component form, is F. That is equal to the magnitude of F times the unit vector. So, i-multiply mo lang pala yung magnitude dun sa unit vector na to. No, yan, i-multiply mo. Tapos, yun na yung vector component form ng force. Example, di ba, assume natin na TBC at saka TBD, ito yung magnitude nila. Na unknown, na, di ba, unknown. So, ibig sabihin, yung vector component form ni BC ay equal sa magnitude niya, yan yun, times yung vector, unit vector niya. Ang unit vector ni BC, ito. And actually, guys, pwede niyo to i-distribute, di ba? Distribute ko na lang sa susunod, So, distribute ko na yan. So, magiging negative 9 over 15i minus 6 over 15j minus 6 square root of 3 over 15k. So, may ganyan. At kapag dinistribute mo to, tingnan nyo maigi. Pag dinistribute ko to dito, ito na ngayon yung x component niya. Ito naman yung y component niya. Ito naman yung z component niya. I-compare natin doon sa una. Ito yung x component niya, di ba? TBCX ay TBC times 9 over 15. Tingnan natin yung ginawa natin kanina. TBC. TBCX. Ayan, no? TBC, 9 over 15. Tapos yung TBCY, di ba? 6 over 15. O, tingnan nyo to. Ayan, no? TBC times 6 over 15. So, yan yung mga components natin. Okay? Ang magiging advantage lang nito, sir, parehas lang naman pala. Bakit ginagawa ko yan? Ang magiging advantage nito ay mamaya. Kung nahihirapan ka nga mag-moment na ini-imagine mo paano yung rotation, magiging madali ito mamaya. Okay? Tingnan nyo lang mamaya, no? So ngayon, tingnan natin yung component naman ni BD. Same lang. Yung magnitude niya, multiply mo lang dun sa unit vector niya. So ito. So ito yun. So again, i-distribute ko na itong 15 dito, So we have negative 10.5 over 15i. We have 2.6 over 15j. And we have negative 6 square root of 3 over 15. Okay, ayan. So yan ngayon yung component natin. Okay? Now, to complete this, kasi mamaya, ito pala. Sorry. Ito.
So, meron na tayo ng components itong force na to, tsaka itong force na to. To complete this, isama na rin natin to. Okay, yung W. So, igawin lang natin vector form yung W. Yung W na hindi mo na kailangan dumaan sa mga steps na to. Kasi, ano lang naman siya eh. Vertical lang naman siya. So, downward lang siya. So, ibig sabihin, along Z components lang siya. So, ibig sabihin, itong W na to is just K. Meron na siyang K. At yung value ng K is kung anong value niya mismo, which is 35, di ba? So, yung W natin will just be 0i plus 0j kasi nga wala siyang x and y component. Tapos, negative 35k. Ayan. So, maganda lang kasi meron tayong ganun, no? Anong next? Anong next? Nakuha ko na yung mga yan. Anong next? So, ang next, kagaya nung process natin kanina, kailangan lang natin mag-moment. No? So, mag-moment ulit tayo. Pwedeng dito, and ano yung pinakamaganda kung saan tayo mag-moment? Kung saan dadaanan ito, yung mga yan. Kasi ayaw muna nating isolve yung mga yan, no? So, ang maganda dito guys, kapag nag-moment tayo sa vector, pwede kang mag-moment on a specific point kaagad. Hindi kagaya nung kanina na mag-moment ka, isa-isa kada access. Sa vector, ang advantage siya, pwede kang mag-moment sa single point. And anong advantage nun? Kapag nag-moment ka halimbawa sa single point, sabihin ko dito, kasi di ba pag nag-moment ka dyan, mawawala tong tatlo. Pag nag-moment ka dyan, makukuha mo kagad yung moment about Y, moment about X, at moment about Z ng isang computan lang. Yun yung advantage ng vector. Doon nagiging superior yung vector. Unlike kanina na nag-moment muna tayo dito, tapos hiwalay, moment ka ulit dito, magkahiwalay. Tapos kung mag-moment ka pa ulit sa Z, that's another thing. Pero sa vectors, isang moment lang, kuha mo na kagad yung moment mo sa tatlong axis. Yun yung maganda sa kanya. And ano ang ginagawa para magkapag-moment sa isang point? So, lagyan natin dito. Moment of vector form or of vectors. So, ganito lang. Kunyari may vector ka or force na lang, no? Tapos, meron kang point. Ito yung point na gusto mong diyan mo gusto mag-moment sa point O, no? So, ang gagawin lang daw, di ba normally, pag nagmo-moment tayo, hahanapin mo yung perpendicular distance. Di ba? Normally, ganyan eh. Tapos kung ano yung distance na yan, ano yung distance na yan? Times force, yun na yung moment. Di ba? Yun yung usual ginagawa natin kapag hindi vectors. Ito nga yung isa pang advantage ng vector. Guys, kahit anong displacement dyan, kahit alin dyan, basta nandun ka sa line of action ng force, kahit alin dito, ay pwede mong gamitin. Okay? Pwede mong gamitin yan. Tawagin na lang natin to na R. Okay? At yan ay parang position vector din siya, no? Position vector from point of rotation to any point on the line of action of the force. Okay? And basically, parang lumalabas yan yung moment arm. Moment arm vector. Okay? Paano dinidefine yan? Kagaya kanina, kailangan mo lang mag-identify ng point na tail at saka head. Kunyari ito, head. Tapos i-minus mo lang yung coordinates na yun. Yun na yung position vector mo. Same lang kanina, ha? Ang kaibahan lang ngayon, ang lagi mong tail dyan, ang lagi mong tail, is kung saan ka magpo-point of rotation. Yan. Point of rotation. Tapos yung head mo, palaging yung any point on the line of action of the force. Okay? Lagi yan. Okay? Tapos kapag nakuha mo na yan, anong formula ng moment? Ito na. Ang moment ngayon about point O is yung position vector times cross product of the force. So vector parehas yan. Okay? Ito na yun.
Okay, wag lang tayong malilito ha. Sa vector, guys, importante ang arrangement. Ang formula to, laging una yung moment arm bago yung force. Okay, kasi sa vectors, yung cross product, hindi siya necessarily equal kapag pinagbaliktad mo. Okay, kaya importante strictly, ito muna, moment arm times force. Okay? So ngayon, paano natin yan gagamitin dito? Di ba sabi ko, ang pinakamaganda dyan, mag-moment ka sa A. Okay, so ibig sabihin, ito imo-moment ko sa A, imo-moment ko sa A, ito rin imo-moment ko sa A. Yun lang, kasi itong tatlong to, zero naman eh. Okay, so moment tayo sa A. So ngayon, ang una natin kailangan i-define is yung mga moment arm ng mga forces. Halimbawa, si tension BD. Ano yung moment arm natin galing sa A? So sabi ko nga, kahit anong point galing doon, papunta sa kahit anong point sa line of action niya. At syempre, piliin na natin yung point na meron tayong alam na coordinate. So pwedeng itong D, so bali pwedeng ito yung R natin, moment arm natin kay BD, o di kaya pwede rin ito. Yan, kasi di ba point, ano niya rin naman to eh. Point niya rin naman yan eh. Di ba? So ano mas madali? Kahit alin doon, madali. No? I-define mo lang yan. Pero, ang mas advantageous, ito. Bakit? Kasi mamaya, pag nag-moment naman tayo, minoment naman natin si BC, kailangan din natin ng moment arm niya. Ngayon, kung ito yung pinili natin, mamimili tayo ng panibagong moment arm. Kasi hindi naman to moment arm ni BC. Kasi hindi naman siya dadaan sa line of action ni BC. Okay? So, pwedeng ito ang i-define mo. Yan. Another position vector, no? Pero, mas maganda kung ito. Kasi kung ito ang gagamitin natin na moment arm, damay niya na yung tension BD tsaka yung tension BC ng sabay. Kasi para silang mag-intersect sa point. Kaya ang i-define ko na lang dito na moment arm is yung RAB. Ayan ngayon yung gagamitin ko na moment arm. Okay, so i-define natin yung RAB. Dito na lang. Ano muna palang coordinates ng A? Hindi ko pala na-define kanina. Ang coordinates ng A ay 0, 0, 0. Kasi nasa origin lang siya, no? So, ibig sabihin, yung RAB ay equal sa, ang head natin yung B ha. So, ito yung B, 6 minus 0. So, 6I. Tapos, 0 minus 0, o di 0J. Tapos, 6 square root of 3 minus 0. So, 6 square root of 3K. Ayan na kagad. Moment arm natin. Okay? So, okay na tong dalawa. Pag nag-moment tayo dito, iikot ito, iikot ito. Ano pang ibang iikot? Di ba si W, iikot din? Kasi hindi naman siya mag-intersect sa point na yan. So, kailangan din natin kunan ng isa pang moment arm itong W. So, mula dito hanggang dito na lang. Okay, so tawagin ko na lang yan na R, A, B prime. Kasi yung B prime, ito, tawagin ko tong B prime. Okay? Anong coordinates ng B prime? So, dahil nasa gitna lang naman yan, nasa gitna lang yan eh. So, kalahati lang yan ng lahat. Bali, kalahati ng 6, so 3. Tapos 0 yung y. Tapos kalahati ng 6 square root of 3, adi 3 square root of 3. And once again, yung vector form nun will just be 3i, di ba ito? Minus ito. Ito minus ito, 0. Plus 3 square root of 3k. Ganyan. Or basically, pwede mong sabihin na half lang to. Pwede mong sabihin na ito ay half lang nito. Kasi as you can see naman, no, kita naman. Klaro naman na ito kalahati nito. Okay? So that's it. So anong next? Pwede na natin to gawin. Okay? So ang moment natin about point A, which is going to be equal to 0 kasi equilibrium yan, no? So will be summation ng moment about A. So that would be RAB times yung force kay BD plus yung RAB pa din times yung force BC na naka-vector plus RAB prime tapos yung W. Yun lang. Yun lang naman lahat ng forces na mayroong moment. Diba? Ulitin ko ha. Ito yun. Moment arm niya to. Ito naman, moment arm niya pa rin to. Tapos ito, ang moment arm niya ito. Okay? And ang mangyayari lang dyan, i-expand natin yan lahat.
Ma-expand natin yan lahat. Pero kahit hindi mo na yan isulat lang kompleto. Ang gagawin ko lang ngayon, so lahat nga pala to equal to 0. So ang gagawin ko lang ngayon ay papakita ko lang for now na kapag in-expand natin, ganito ang itsura. Bali, ano ba yung RAB? Ito. Okay, so magiging ganito siya. So, 6i plus 0j ay cross product natin sa TBD times, ano ba yung TBD? Ito. 2.6 over 15j. And then, negative 6 square root of 3 over 15. Okay, ayan. Ganyan. Okay, and then the rest, ganun lang ulit gagawin natin. So, plus. So, pwede natin iwa-hiwalay natin. Ito yan ha. Tapos, ihiwalay ko rin to. Iwa-hiwalay na lang natin para malinaw. So, 6i plus 0j plus 6 square root of 3k times TBC times, ano yung TBC? Ito. Negative 9 over 15, negative 6 over 15. Ganyan. So, ito naman yan. Okay, and then lastly, ito maiksi lang yan. 3i plus 0j plus 3 square root of 3k times, yung W kasi natin dito, alam naman natin na ito na yung value. Ayan. So, lagay ko lang. 0i plus 0j minus 35k. Okay, and pwede natin yan computein ng isa-isa muna bago natin i-add. Kasi i-add lang naman natin lahat yan. Ngayon, merong specific rule kung paano ka mag-cross product ng mga vector. So, yung gagamit ka ng determinant, di ba? Pero hindi na natin itatackle. Ang papakita ko na lang is, kaya yan sa calculator. No? So, go to mode vector. Tapos, i-define mo lang kung anong vector yan. So, let's say vector A. Diyan ko ilalagay, kunwari, yung RAB. So, mamili ka lang kung 3D or 2D. So, syempre, nasa 3D tayo. So, ayan. So, ilagay mo lang yung mga components. And then press AC. Tapos maglalagay ulit ako ng data sa vector. So, lagyan ko ng data yung vector B. Sa vector B, dyan ko naman lalagay itong TBD. So, hindi kasali itong unknown to eh. No, hindi yan kasali. So, bali, ipa-factor out lang natin yan. So, ito lang yung ipa-plug in ko. Negative 10.5 over 15. 2.6 over 15. Tapos, negative 6 square root of 3 over 15. Ayan. Press AC, okay na yan. Okay, so tapos ang gagawin lang para magawa natin yung product na yan. So yung vector, i-call out mo lang. Vector A, yan yung RAB. Tapos yung cross product, ito lang yun, times. Tapos vector B. Nandyan yung ano natin TBD. So equal sign mo lang. Ayan na yung result. Bali, ilagay ko na lang, no? Negative 1.01. Copyin ko lang, Negative 1.801 I. Tapos, minus 3.117J, and then plus 1.04K. Tapos, don't forget na meron itong nakamultiply na TBD. Ito. Ito yan. Kasi ang minultiply lang naman natin, ito lang. Okay? So, that is the result. So, next, ito naman. Ganun ulit ang gagawin. Bali, doon sa calculator ko, hindi ko naman kailangan i-edit yung vector A kasi ito rin yun. So, ang gagawin ko na lang, magdadagdag ako ng vector sa vector C naman. So, data, tapos vector C. Ilagay natin itong CBC. So, negative 9 over 15, negative 6 over 15, tsaka negative 6 square root of 3 over 15. Ayan. Press AC, tas perform the product. So, vector A times vector C. Ayan. Ito naman yung result. IJK. So, i-copyin ko lang So, 4.157 I, tapos negative 2.117
0.078J, and then negative 2.4K. And then once again, may nakata siya TBC. Okay, ito ulit yun. Okay, and lastly, ito naman. Ito, mabilis lang yan. So, kailangan lang natin ngayon lagay ng another vector. So, buburahin ko na yung vector A, papalitan ko na. So, vector, data, tapos vector A. Vector B na pili ko. Vector, data, vector A. Yan. So, gagawin ko lang tong 3, 0, tapos 3 square root of 3. Press AC. Tapos, ganun ulit, data. Sa vector B ko na lang lalagay itong itong 0, 0, negative 35. Press AC. So, again, perform the vector product. Vector A times vector B. So, the result is 0, 1050. 0i plus 105j plus 0k. Ayan. Okay, tapos lahat yan naka-add sa isa't isa. Bali, pag nilagay ko yan sa isang linya, ganito sila. Nagiging TBD times negative 1.801i minus 3.117j plus 1.04k plus 4.157i minus 2.07j minus 2.4k. And lastly, hindi ko nalalagay yung mga 0 yung 105 na lang. 105j equal to 0. So, ganyan siya. May nakalimutan lang ako isulat. Hindi ko na isulat yung TBC. So, TBC times 4.157i 2.078j minus 2.4k. Ayan. Yan ngayon yung equation natin. Bali, yan na yung moment. Tapos, you might ask, anong silbi niyan? Anong magagamit ko dyan, sir? So, actually, magagamit mo siya by looking at IJK. Ayan, no? Pag inad, kasi di ba zero to yung moment sa A, zero So, ibig sabihin, pagka ang tinignan mo lang lahat ng X component, dapat ito sa I plus ito sa I, kasi ito wala namang I, dapat equal to 0. Tapos yun na kagad yung equation mo, 1 mo. Tapos sa J naman, ganun din. Ito yung J natin. I-add natin sa J na to, kasi i-add natin sa J na to. Dapat 0 yun. And from there, you can already produce the equation, tapos solvable na siya. So, pakita ko lang So, para sa I, ang mga values ay ito, negative 1.801 TBD, tapos plus 4.157 TBC, tapos wala na, equal to 0. And this can serve as your equation 1. Next, punta ka sa J. Sa J, ang mga values ay negative 3.117 TBD, tapos negative 2.078 TBC, tapos plus 105 equal to 0. And that will serve as your second equation. And ngayon, pwede mo i-transpose sa kabila, yung 105, negative 105, no? And that is your second equation. And ito pa lang, solvable na. Solvable na kagad. Okay? So, ano ang advantage? Hindi tayo nag-moment-moment ng nag-i-imagine. Yun lang naman yun. Kung ayaw mo mag-imagine, dito ka sa vector. No? So, tingnan natin kung we will have the same answers. Mode equation. So, negative 1.801. So, sana hindi ako nagkamali along the way na mga values. Kasi, in that way, magkakamali yung final answer. We will need to double check. But anyway, tingnan natin. 0.78 and then negative 105. Ayan. Ayun. 26.13 tsaka 11.32. Same answers.
Okay? Isa pang maganda dito, mabilis natin makukuha yung resultant. Bakit? Kasi pag inad ko to dito, yun na yung Rx. Pag inad natin to, ito, at saka ito, yun na yung Ry. Tapos pag inad natin ito, at saka ito, yun na yung Rz. Tapos ano mo na lang, i-square root mo na lang yung Rx squared plus Ry squared plus Rz squared. Diba? So guys, maganda gamitin yung vector kung gusto mong umiwas dun sa imagination na to. Yung pag-i-imagine ng ganito. Yung mga moment-moment na ganyan. Yan, ikot na ganyan. Ito, anong ikot niya sa X. Yan. Kung gusto mong iwasan yan, mag-vector ka. Okay? Pero kung okay lang naman sa yan, ako, I will recommend na dito ka na lang kasi yung vector medyo mahaba yung solution pero procedural. Hindi ka masyadong nag-iisip. Basta alam mo lang itong mga steps na to. Yan. Step 1, step 2, step 3, step 4. Tapos yung ano yung rule sa pagmo-moment. Pag alam mo yan, okay, mag-vector ka, hindi ka na masyadong mag-i-imagine. Pwedeng less mistake yun para sa'yo. Kung nahihirapan ka dun sa imagination na nag-iikot-ikot na mga forces sa 3D. Okay? So, guys, that's how we solve this problem in two ways. No? So, it just depends kung ano yung gusto mong gamitin.